Sugatan naman ang isang babae sa Sagay, Negros Occidental matapos itong masaksak ng sinubukan umano nitong pumagitna sa isa lamang pagtatalo. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Sugatan ng isang babae matapos pumagitna sa away ng dalawang katao sa Purok Pilar, Barangay Colonia Divina, lungsod ng Sagay, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Jesser Alarcon, 50 anyos, sabang ang sospek kinilala na si alias Mario, pawang mga residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Colonel John Mukyat, hepe ng Sagay City PNP, nag-inuman-umano ang asawa ng biktima at si Romel Alarcon at ang suspect kung saan uminit ang pinag-uusapan ng dalawa na humantong sa pananaksak kung saan tinamaan ang biktima na pumagitna ito. Dinala ang biktima sa Alfredo Marañon Senior Memorial Hospital sa lungsod ng Sagay na sa ngayon patuloy na ginagamot habang detinado naman ang suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa likod na ngayon ng rehas na bakal ang isang 31 anyos na lalaki na sospek ito sa panununog ng isang storage na naaresto ito sa follow-up operation ng Orani PNP sa Barangay Tinihero Corner, Orani, Bataan. Ayon sa ulat ng Orani PNP, naganap ang panununog noong July 31, 2024 alas 10:05 ng gabi. Sinabi ng isang testigo na si Francis Rodriguez, residente sa nabanggit ng barangay, na nakita niya umano ang sospek na si Ronaldo Bendido alias Chokoy, 31 anyos, na umakyat umano sa bakod ito at sinindihan ng isang karton gamit ang lighter at inilagay ito sa loob ng storage room na pag-aari ng negosyanteng si Antonio Canla, 70 anyos, dahil ng pagkasunog ng nasabing storage. Ang storage na nasunog ay naglalaman ito ng RTW na damit, tsinelas at sari-saring mga kagamitan na pangkusina. Idiniklara naman ng Bureau of Protection ang halaga ng tinupok ng apoy na nasa 150,000 pesos. Aminado naman ang suspect sa kanyang ginawa na inamin ito sa DCRH at magpapakulong na lamang umano siya dahil wala siyang pambayad sa mga nasunog. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37 Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Bangsamoro Region. Mapayapang sumuko ang tatlong supporters o miyembro ng Dawla Islamiyah Hasan Group na pinamumunuan ng isang Almoben Sibud mula sa Barangay Dalgan, Pagalungan, Maguindanao del Sur na kabahagi ng 220 hectares Ligawasan Marsh. Sa impormasyon mula sa Pagalungan Municipal Police Station, isa sa tatlong sumuko ay bamer umano ng DI Hasan Group na kinilalang si Abu Yasser Saligan alias Moro Islam, residente ng Sitio Barriowata, Barangay Dalgan, Pagalungan, Maguindanao del Sur, habang kinilala naman ang dalawang kasamahang pawang miyembro na sina Ibra S. Gialudin alias Ibra mula rin sa nasabing lugar, Makalaping Pinupulan alias Abdul Mambas mula rin sa nabanggit na lugar. Isinuko ng tatlo ang isang unit ng Garand Rifle, isang unit ng homemade Ingram, isang unit ng IED at isang unit ng homemade RPG na may isang bala ng 81mm mortar. Ang DI surrenderies ay formal na ipresenta kina 602nd Infantry Liberator Brigade Commander Brigadier General Donald Gumiran, 90th Infantry Bikislahi Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Ruel Gabilanes at Honorable Salik Mama Sabulod, Municipal Mayor ng Pagalungan, Maguindanao del Sur. Sa pahayag mula kay Brigadier General Donald Gumiran, ang mapayapang pagsalong ng armas ng tatlo ay patunay lamang umano ng epektibong tuloy-tuloy na cooperation and coordination ng 90th IB at ng LGU sa ilalim ng Balikloob Program. Ang tatlo ay inisyal na tumanggap ng financial aid at rice assistance mula kay Mayor Salik Mama Sabulod, habang ayon naman kay Vice Mayor Abs Mama Sabulod, posibleng mabigyan din sila ng pangkabuhayan assistance tulad na lamang halimbawa ng mga gamit sa pangingisda. Mula sa Bangsamoro Region, RH19, June Dimakutak para sa MBC Network News, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Benguet,
Winasak ng mga operatibo ng Benguet Provincial Police Office ang higit 1 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sa barangay Takadang, Kibungan, Benguet. Naglunsad ng marijuana eradication operation ang mga operatiba ng 1st Benguet Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Division at PDEA Cordillera sa Sitio Bakugan, barangay Takadang. Nagresulta ito sa pagkakadiskubre ng 650 metro kadradong plantasyon na tinamnan ng 5,200 piraso ng fully grown marijuana plants na may standard drug price na 1,040,000 pesos. Lahat ng nadiskubring kontrabando ay sinunog sa mismong lugar ng operasyon. Sa ngayon ay patuloy na nagsasagawa ng follow-up investigation ng Benguet PNP para matukoy ang karagdagang plantasyon at maaresto ang mga taong sangkot sa illegal pagtatanim ng marijuana. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinarangalan ng pambansang pamahalaan ang Davao del Norte Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Alexander Serrano Jr. bilang Special Unit Awardee PNP Provincial Level kahapon Agosto 8 sa pagdiriwang ng 123rd Police Service Anniversary sa PNP National Headquarters. Personal na tinanggap ni Colonel Serrano ang parangal na ibinigay mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Guest of Honor at Speaker sa pagtatapos sa nasabing selebrasyon. Sa lahat ng Police Provincial Office sa buong bansa, tanging ang Davao del Norte Police Provincial Office lang ang napili bilang Special Unit Awardee para sa taong 2024. Nagpasalamat si Colonel Serrano sa lahat ng pulis sa lalawigan sa walang sawang papapatupad sa lahat ng operation at administrative plans and programs ng DNPPO. Hindi rin nakalimutan ni Serrano na pasalamatan ang mga komunidad, ang provincial at local government units sa matibay na partnership na nabuo sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Davao del Norte. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.